Sige, thank you. Thank you sa mga reply. So, ayon dito sa file ko, ay na-discuss natin yung tungkol sa pagko-connect-connect ng ano, na kompleto natin. Yung pagko-connect-connect ng different type ng motion doon sa table. Tama na? Nakompleto natin yun. Opo, sir. Sige, thank you. Sa ang gagawin analytical lang natin, method po ng file. sa analytical method. Okay, thank you. Oh, bookmark. Nasira kasi yung kaninang PDF, kaya okay. Ayun, so ang gagawin na natin ay, alam ko na, so dapat ay hindi niya ako. So, ang gagawin ngayon natin ay susubukan natin ngayong i-try na lagyan ng values yung kanina natin ginawa, yung dati natin ginawa. Para nga ma-apply yung sa ating follower. Ayan. So, ang sosolve natin ay itong number, problem number ito, yung 3.35. Ayan muna. Bago tayo magganto. Para lang alam natin, kasi kumbaga, nag-gets na nga natin na kailangan nga continuous yung ating graph. So, ngayon ay incorporate na natin yung mga values natin. So, dito, we have a follower that moves. Tama na, kumukuha lang ng papel ha. Ay, wag ito. Ito pala. So, yan nga, yung problem. So, we have a follower that moves with harmonic motion. So, ang kagandahan nito, kung napansin nyo, naka-indicate na yung different type ng motion. So, hindi na tayo nahihirapan maghanap. Yan. So, moves with the harmonic motion, H1, with a distance of 25 mm. Kamo na ha. Habang binabasa ko na rin ay lista ko na rin yung given. Yung given ay, ang gagawin natin dyan ay, ililista lang natin yung different types of motion starting from the start. Start. So, ang unang motion niya ay, nagkaroon tayo ng harmonic motion H1. So, yun. So, yun ang unang label, H1. Tapos, yung mga property ng H1 na yun, which is una yung distance. Yung distance nga ay yung L, which is equals to 25 mm. Tapos, yung 1/4 na to. Yung 1/4 na yan ay yan yung beta pala, sorry. Ay yung beta na naka-in-terms nga lang siya ng radians. Pero pi over 4 radians of cam rotation. Yan. Tapos, nag-move siya ng 25 mm more. Pero cycloidal motion, yun nga, naka-express nga dito. Kung anong type ng cycloidal motion, which is C2. Tapos nag-move ng 25 mm. So, isabihin yan din yung corresponding L. Wait lang taglit ha. Continue na natin. So, nandun na nga tayo sa C2 at sinusulat ko yung L. Ang L nga natin dyan ay itong 25 mm. And then, sunod ay, yun nga, C2 siya. Tapos, nag-dwell. Ayun lang, nag-dwell. The follower dwells. Ano nga rin pala, no, yung C2. Walang sinabing beta tungkol sa beta. So, wala siguro sinabing siguro beta. So, sa dwell, ayan, yung dwell na yun ay part yan ng motion. Kaya, isusulat natin din yung dwell. Dwell. Tapos, N. Nagkaroon na rin ng panibagong motion, which is cycloidal motion. So, yung kaduktong niya ay ito. C3. So, yung kasunod naman ay C3. At ang property niya, yung nalakdawan natin kanina, na 25 mm. So, ang L niya rin ay another 25 mm.
Pero wala siyang binanggit ulit na tungkol sa beta or yung angle interval. And then, nag-moves ng remaining 25 mm with harmonic motion. Tapos yung harmonic motion ay, ito, H4. H4. Ito pala yung kanyang L, 25 mm. And then, nag-move siya ng, ito, may beta siya na pi over 4 radians. Ayan. So, yung pinapahanap ay yung interval of cam rotation. Yun pala. So, kaya pala walang given yung mga cycloidal motion kasi pinapahanap pala siya. So, interval ng cam rotation for the cycloidal motion and the dwell. Yan. Kaya pala yung C3 at C2 kanina ay walang value na beta kasi nga hahanapin pala by matching the velocities and acceleration. And B, determine the equation of S as the function of theta for each type of motion. These equations should be written so that the displacement is measured from zero position and from the zero position can be calculated for any cam angle by the proper equation. So sa mali salita, isang beta para sa dalawang cycloidal motion. So yung unang letter A, para sa cycloidal motion at sa dwell, sinama din yung dwell, ayun ang dwell. At yung letter B ay yung equation for each different type of motion. So, ganyan yung ginawa ko. So, nilista ko nga isa-isa yung different motion natin starting nga from H1. Kasi ito yung property niya. Kasi C2, etc. Okay? So, kung di ko nabanggit yung property, okay, mag-alala, dadaan natin siya ngayon. Tinulat ko na kasi para hindi ako pabalik-balik para nandito na lang yung camera natin. So, letter A, pinapahanap nga ay yung beta, yung angle of interval for our cycloidal motion, which is obviously C2 and C3, at yung dwell natin. Yung dwell, walang nakalagay kasi sabi lang, the follower dwells. Kung follower dwells, hindi wala talaga tayo may ilalagay yan. Pero may kukunin din tayo beta dyan. Then yung letter B ay kunin yung equation ng displacement S daw eh. So S means displacement for each type of motion. So solution, ang unang-unang gagawin ay kailangan nating ma-redraw lahat ng motion na to. At since yung problem ay may kine-check tungkol sa velocity at acceleration, so dito ang drawing natin ay hindi lang displacement, so dapat kasama din ang velocity and acceleration. Kaya, kamunahan, inaayos ko lang at ako'y makalat. Sige na. Kaya at ako'y nagsimula na rin naman ng late. So, kailangan ko nga ng drawing. So, ang gagawin ko ay siguro ano na lang. So, ng aking triangle. Ito pala sa tabi. So, kung ulitin ko lang ulit, ang idodrawing natin ay yung buong SBNA. Ang dahilan nga ay pinapacheck sa atin kung okay daw yung ating velocity at acceleration. So, since hinihingi ng problem, kailangan nating ilagay lahat. So, katulad ng sabi ko nga sa displacement, ang displacement nga ay pwede nating itaas, pero wala siyang zero. Wala siyang zero. Wala siyang negative na value. Wala siyang negative na value, puro siya pataas. So, puro siya pataas. Tapos ang velocity natin ay merong negative at positive na value. Kaya pwede ko siya medyo ilapit para magkaroon ng space sa ilalim. Dahil yun nga yung magiging corresponding nating negative value para sa velocity. Tapos ito ay
And medyo malapad kasi mayroon pang positive na galing sa acceleration at negative na galing dito sa velocity. Okay, yung tatlong linyang yan yung nagre-represent ng ating S para sa position, B para sa velocity, and A para sa acceleration. Okay, kaya ito maluwag kasi nga merong negative na part yung velocity at may positive na part yung A. Ito okay lang na sikip kasi nga puro positive naman yung position ng ating displacement. So dapat ay wala ng mas bababa pa sa zero pagdating sa displacement. Pagkatapos dyan ay indicate ko na rin kasi nga meron tayong tigdalawang step. Tigdalwa kasi dalawang step para sa rise o para kasi para itong rise. Kasi ito nga ay parehas na fall. Kaya magkakaroon tayo ng dalawang step dito na pareha silang tig 25 mm. So kagandahan nga kahit mayroon tayong magkaibang step ay iisa naman ang value na parehas na 25 mm. Yan ang sunod ko ng gagawin ay hahatiin. So technically, dapat tayo ay may 5 motion. Okay. Kasama din yung duel. Yung duel ay part din ng motion kahit hindi yan gumagalaw. Kasi ang dahilan kasi ay umiikot pa rin yung ating cam. Dahil umiikot yung cam, kailangan hindi umiikot. Consider pa rin siya as may paggalaw or may motion. Yun nga lang, pagdating sa analysis ay nilalakdawan na nga siya kasi hindi nga siya gumagalaw eh. So parang unless meron talagang special na equation na kailangan para sa hindi gumagalaw. Pero madalas kasi nga ay ini-skip pa na siya para sa mga property. Ulitin ko lang ulit, ang analytical hindi naman kailangang naka-scale lahat kasi nga analytical tayo. Kaya itong part na to ay pinalitan ko kasi dual nga lang ito. So ito yung dalawa, si H1, C2, tapos dual, kaya pinalitan ko kasi horizontal lang naman siya. Tapos C3, H4. Palagay ko okay na yan. Ang sunod naman ay yung intervals. So yung sinasabi kong intervals at yung sinasabi ko kaninang beta. So yung mga yun ay ito yung babalikan natin itong equation natin dito. So table na ito. So kung napansin nyo nga ang ating table, okay, so, may 6 nga. Na kung saan yung tatlo, which is H5, 1 at yung 2, ay pare-parehas rise, kasi kita nyo yung direction from 0, from a positive value. 0 from a positive value. Ito pala 0 from a positive value. At yung 3 at yung 4 at kasama itong 6 ay pare-parehas lang fall. Yan. Fall, pababa. Ito yung pababa din. Okay. Kahit ito ay full, ay pababa pa din siya. Okay. Tapos, bukod doon ay, yan. So, kung napansin nyo isang sample na ito H1. So, kung napansin nyo, meron tayo, kumbaga, 4 na letra. Itong 4 na letra na to ay yung S at yung theta, which is our coordinate system for this typical graph or drawing. Tapos yung L at yung beta ay, yan yung property mismo ng ating curve. Ito yung L, yung itinaas niya, tapos ito yung angle na in-apply natin. So all throughout, pare-present. No? Kung makapasin nyo. Doon. Tapos velocity and then acceleration. Ano bang kailangan? Ay, do drawing. Yung ibig sabihin ng L. Yung L ay yung pinaka-stroke niya. Okay? Kasi yung ano yun. Kaso nga lang, ang problema kasi nito, baka kasi hindi siya yung pinakababa at pinakamataas. Kaya hindi siya pwede mong agad-agad tawagin ng stroke.
So kung ito yung kasi definition ng stroke, ang stroke kasi ay yung mula sa pinakababang position ng ating follower papunta sa pinakamataas. So yun yung uh, yung pinaka-definition ng stroke. Yung extreme position ng ating cam follower. The next ay yung equation. Siguro kahit daan na natin. Pero yan na kasi yan eh. Hindi na natin kailangan ipakita ka para nakuha kayo. Basta yan yung mga equation natin dun sa lalo na to kasi kung napasin nyo, meron pa nga tayo ditong 5 decimal. So, ayan na muna natin sa mga. Tapos ay baka kasi may nakakalimutan lang ha. Lagay ko yung okay na. Kulang ako ng yung label na nga lang dito. So dito nga kaya dalawang set ito. Kasi dalawang 25 mm, isang step, tapos pa dalawang step, 25 mm. At ito ay another 25 mm. Tapos, ibig sabihin ito, itong kantong ito, itong corner na to, yan yung ating origin. So, dahil umangat siya ng 25 mm, so therefore, yan yung line na yan, ay 25 mm. Tapos yung nasa taas ay umakit ulit ng another 25 mm. So, another siya. So, dagdag yan. So, kung dagdag, ibig sabihin, 25 mm plus itong value na to, 25 mm. Tapos ay, ang magiging coordinate ngayon ito ay yung 25 plus 25 na ito. So, ginagawa lang natin siyang coordinate system. So, therefore, siya ay 500 mm. Tama naman, 25. Hindi pala 500, sorry. 50 lang pala. Ito tumingin sa given. So, siya ay 50 mm. Kasi nga tama siya. Another 25. Tapos, yung mga interval natin sa ilalim. So, yung sa H1, yun ang nauna dito. So, dapat pala ito nalagyan ko ng H1. Tapos, ito nga ay C2. So, ito yung ating C2. Yun. Yung C2. So, therefore, ito yung ating C2. Tapos nga ito ay nagkaroon ng duel. Nandito na tayo sa duel. Tapos C3. Ito naman yung sa C3. At last ay yung H4 natin. Isip. Saan na yung gagawin? Kulang pa ha. Di pa tayo magdo-drawing kasi kailangan niya at least matapos natin. Both yung dalawang axis natin yung nandito yung y-axis at nandito yung x-axis. Ang interval ay nakabase sa beta. Beta. So therefore, itong beta ito ay pi over 4 radians. Pero nga yung C2, dual at yung C3 ay wala. Kaya wala tayong may lalagay. Pero itong nasa dulo, yung H4 ay meron. May interval siya na pi over 4. Pi over 4. Tapos, okay.
So ito nga ay interval, so therefore kung siya ay nag-start na 0 at gumalaw siya ng pi over 4, so therefore itong line na to kung saan yung pinaka-border nitong dalawang motion natin which is H1 and C2 ay pi over 4 din kasi parang 0 plus pi over 4. So itong interval na to ay pi over 4. Pero ito ngay wala. Wala talaga to. Kasi wala tayong may interval. Yan nga kasama sa hahanapin. So, iwanan na natin. Muna natin yan sa ngayon. Babalikan na lang natin. Pero ito, yung H4, yan, meron yan. So, bakit nagkaroon? Kasi nga ito kasi ay isang buo na. Isang buong motion. Kasi sabi daw, tinapos daw yung buong motion ng H4. So, therefore, yung H4 nito, yung pinakadulo, ay sabihin yung kumpletong ikot. At ang kumpletong ikot nga ay 360. O, bakit hindi ko pa sinulat or umurong ako? Kasi, ang ating angle kasi kung napansin nyo nga ay in terms ng radians. Ayan, naka-radians kasi yung angle natin dito. So, dahil naka-radians, so dapat yung 360 din ay naka-radians. At ang radians ng 360 ay 2 pi kasi nga isang ikot. O, sa palagay ko ay okay na yan. Letter na lang, letter. Starting from 0 na A, B, C, D, E, F. Para ito yung kapartner. Pag sinabi H1 na AB, C2, BC, etc. So, ang sunod niya gagawin ay i-redraw. So, ang problema lang isa halip na nandito yung aking papel. Hindi ko nga siya maisuzoom in na ganyan. At mahirap mag-focus. Kaya ang gagawin ko ay ganito. Huwag lang masisira ang aking PowerPoint. Oops. Nawala. Ang aking, Kantay ha. Ayusin ko lang. Nawala yung table. Follower table. Lalo. Ayun. Sa taas lang ito. Ay, hindi nga pa. Sorry, hindi pala ako naka-screen share. Nanggal ko. Butit napansin ko agad. Yung table natin. Kasha. Ano nga unang motion natin? H1. So, lipat tayo sa H1. H1. Ang gagawin lang natin dyan ay i-redraw natin siya dito. So, ito yung displacement, velocity, at acceleration. Tapos ay ano lang, yung ililipat natin yung drawing na yun dito. So, pag inilipat, hindi naman kailangan saktong-sakto. Okay? 100% na sakto. Okay? Kaya, ano. Okay, so dahil ang H1 niya ay start ng rise, hindi naman diba sabi ko, nag-start yung motion. Ayun sa problem. So, dikita. Okay. 335 starter, the follower moves. Okay? So, sabihin, gagaling siya sa ito naman na rin. So, galing siya dito sa pinaka-0-0. So, kaya kung idodrawing natin yan, hindi, again, hindi naman kailangang kopya-kopya, pero man lang, lagyan naman natin ng konting curve. Huwag naman basta, porkat pataas ang drawing na natin ay puro pataas na linya na lang. Okay? So,
Katulad na napansin nyo rin dito sa ating H1 na yun, no? May curve siyang pataas na gano'n. So, lalagyan din natin ng curve pag dinrawing natin siya dito. Drawing. So, yun. Kopyahin lang natin ito. H1. H1 nga yan dito. Hanggang 25 lang. Kasi yun ang sabi, di ba? L equals to 25. So, ito ay hanggang 25 lang. Ayan. Para sa ganun. Then, yung velocity dito ay pag ganun. Pag galing siya sa 0, tapos pag ganun. Puntang dito. Putol. O, putol talaga yan. Kaya mamaya ay babalikan natin din yan. Tapos last ay yung ito. So, ang nangyari lang dito ay nagkaroon ng positive value yung ating acceleration. Ang problema nga lang ay so dito, ayan. So kung napansin niyo yung ating horizontal line, especially dito sa velocity acceleration, kung napansin niyo, nakaganon. So yun ay, kapag 0 ay 0 siya. Pero katulad nito, yung acceleration natin. So siya ay parang somewhere sa taas, tapos papuntang 0. So yun ang magiging drawing. So hindi mo siya pwedeng i-drawing mula dito, tapos pababa na mali yun. Hindi pwede yan. Yan pwede. Okay? Basta tandaan nyo, pag acceleration, pati velocity, sama ko na rin ang velocity kasi parehas naman. Pag velocity at acceleration. Kung ang point na yon ay nakakonect sa 0, so dapat siya sa 0. So katulad din ito. Yung velocity ito, hindi mo pwedeng i-drawing sa taas. Tapos pataas na ganun. Hindi pwede. Kasi yun ang property na mayroon ng ating velocity at acceleration dito. Ito, velocity at acceleration. So kailangan kapag 0 ay 0. For example, yung nasa kabilang side ng A, or ng acceleration ay 0. So dapat nandito siya. Tapos galing siya sa positive value po abang ganun. Galing nga siya sa positive value. Hindi natin alam, okay lang hindi natin alam. Pero pababa pa rin siyang ganun. Pababa siyang ganun. Okay? So yan, yan ang drawing natin for S, B, yung A. So sunod ay, punta tayo sa C2 kasi C2 naman siya. So yung C2. Okay? Kabingi pala. So kailangan nga natin na ito, drawing yung C2. So yung C2 ay pag gano'n naman. So para iduduktong lang natin siya, padukto na pahigang gano'n. Ayan. Ayan yung ating C2. Tapos yung velocity ng sa C2 ay pag gano'n. So medyo curve. Pababa. Okay. So kanina kasi diretso siyang curve na pag gano'n para sa velocity. Pero pagdating sa C2 ay may curve ngayon siya. So parang ganito. Siya ay, siyempre iduduktong mo siya dito. Okay? Duduktong mo siya dito. So hindi porket velocity doon ay pwede mo siyang i-connect kahit saan. Pwede mo siya i-connect dito, hindi ko connect dito. I-connect mo siya kung nasan yung ating previous na hindi ba compute eh. Basta yung previous na dinrawing natin na motion ng cam. So, yan yung dito ay cycloidal. Anyway,
So, basta yung velocity natin ay may value. Yan, tapos kumulot ng kaunti. Tapos, dumiretso na sa zero. So, may value, kumulot ng kaunti. Ganun. Tapos, zero, kasi nga yun ay connect sa zero. Mas lalo na yung ating acceleration kasi nag-start sa zero at nag-end sa zero. Kaya ang mangyari dyan, yan, kopyahin lang natin din yun. So ito ay siya ay uumbok na pababangga nito. Uumbok na pababangga nito. Nasa baba siya. Okay, so nasa ilalim kasi kita niyo yung drawing na yun. Nasa ilalim siya ng x-axis or yung ating tinutulong theta. Okay? So yan yung para sa C2. Yan yung drawing para sa C2. Then sunod niya ay dwell. So pag dwell, ang nangyari sa dwell ay constant ang kanyang position. Okay? So horizontal ang position. Okay? Tapos pag kinuha natin yung first derivative niyan ay constant. So constant na 0. O, tapos yung acceleration natin, malampasin nyo yung C2 ay hindi pala C2, sorry, dwell pala to. So dahil ito ay dwell, so hindi gumagalaw yung displacement niya, yung ating velocity ay 0. Kasi wala naman ditong motion. Then last ay yung acceleration. So dahil 0 acceleration, automatically 0 din ang acceleration dito. So 0 ang velocity, 0 din ang kanyang acceleration. So yan yung ating curve. Doon hanggang doon. So yan yung drawing para sa dwell, horizontal line lang. Kasi kaya siya horizontal line nga kasi hindi siya gumagalaw ng yun nga, yung dwell, yung sa dwell. Ano ba yan? Yung sa dwell, hindi gumagalaw yung dwell. So tuloy na nga natin sa C3 nang tayo yung mga dami. So C3 ay ito naman yung drawing natin. So parehas na silang 4 which is tama kasi nga yung C3 at C4. Ang pababa yun. So, kita nyo naman, yung C3 ay yun, pababa. Yung pababang ganyan. At kung napasin nyo nga rin yun, no? Yung corner na to, yung sa ginawa natin yun ay wala sa 0-0. Palagay ko yung ayos lang. Then sunod, yun nga, next ay yung sunod pala, sunod not select, no? Sunod ay yung C3 ay para sa velocity. So kita nyo, nasa ilalim siya ng positive x-axis. So anyway. So kita nyo yung velocity natin. Ay ito yung corner na yun. Yung kasi dito sa corner na to ay 0-0. Pero pagdating dito sa drawing ay hindi siya 0-0, which is yung corner na to. Titignan nyo siya dito. Wala. Pabalik-balik ako, no? Sige nga, tapusin na nga muna natin to. So, kita nyo yung velocity niya from positive axis. So, ito. Yung pa ganyan. Pababang ganun. So, hindi lang basta curve, katulad na nakita nyo sa C3 at sa ano to, R5. Anyway. So, pababang ganun, yung ating velocity sa atin from 0. So, pababa siya. Ayan. Pababang ganun. Tapos ang acceleration natin ay pagano'n lang din. Katulad mo sa vision.
So, dapat ay magkakaduktong ha. Hindi ko na nga lang pinagduktong. Dahil nga, baka kapasin tayo sa oras. So, yan yung ating C3. At yung H4 ay H4, sabi ko. Yung ating H4. So, para sa H4 ay H4. So, ano to siya? Harmonic. Kung saan mula dito pababa, yung ating H4, yung pababa. Mula dito, pababa. Ganyan. Tapos ang ating velocity. Yung velocity natin. Yung verbal na to. Verbal na H4. Ang velocity natin ay galing sa ilalim, pataas na ganun. Baliktad niya siya. Okay. Then sunod ay yung acceleration natin ay pag ganun. Palabas pala. Okay na, exaggerated kaya siya hindi magkatapat. So, yun yung equation na meron sa ating yung mga ano, yung galing dito sa Xerox na to. Yan. Then sunod ay check natin kung finite ba yung jerk natin. So, obviously, yung ating Devil May Cry. Devil May Cry. Tawag doon, no? Ayan. Ikaw muna. Wait. Ako ay nag-aanto ko na. At ano na ang pinagsasabi ko. Antay lang saglit. Siguro 5 minutes.
Wala ka akong ano, kanina sinabing kakaiba. Naghahantok bigla ako. Hello? Hello? Nakamute ba ako? Hello po, sir. Cool. Yes. Hello? Yan. Ayos naman. Sige. Amo na ha. Antay lang ha. Ako magtitimpla lang ako ng kape ha. Nang hindi ko na sari-sari na atang ano. Pero tama pa rin yung drawing ko eh. Sari-sari na yung nasabi nga. Pasensya na ha. Pasensya na ha. Naku, naubos pa ang tubig. Ayan. Ay, so ba tayo? Ayan. Siguro may okay na ako. Ay, so ba Hello po, tayo? sir. Sige, sige. Thank you. Ayan, pasensya na ha. Ako humingi na ng pasensya. At bigla ako nag-antok. Ayan. Baka naman iba-iba na. So, yun ha. Nilista ko nga, dinrawing natin yung H1 hanggang H4. So, yun nga. Susundin lang natin yung drawing natin doon. So, yun. So, pag ano, no? Ah, yun, no? Galing, no? Kahit ako'y nag-aantok, may tama pa din. Tabing ila. Katuwa. Naka-auto mode. But anyway, so yan ha. Okay, so idudugtong nga lang natin siyang pag ganun, tapos yung ating pitch, yung ating acceleration ay pag ganun. Mamaya ko na ayusin yung mga linya lang naman. Ayan, so pag ganyan siya. Okay, so yan. Wala pa ba ang kulang? May letter na, may velocity acceleration na. Siguro pwede na yan. Okay? Tapos, upon checking, kita nyo naman. Okay? So, nga siya ay 0, nagkaroon ng value. Smooth, tapos ito yung 0, nababalik uli nga doon sa 0. Ayan, kaya okay yung ating velocity. Then, upon checking yung ating acceleration, so may value dito. Ayan, may value dito. Pero okay lang kasi pagdating niya dito, ayan may value din. Na isabihin nito, dapat ito, babalik lang din yun. Or kaduktong lang din siya dito. Okay? Di ba sabi ko nga ito, isang buong ikot? So dapat yung kaduktong dito, dapat duduktong lang din siya dito. Which is ito, tama lang din ito. Ayan. Pagdating dito, kukonect lang siya doon. Ayan. Okay? So, saka ko na anuhin, mag-alas 3 na maya-maya. Ayan, para tayo makadami. So, ang kailangan niya natin ay yung beta for our C2, C3, pati 12. So, paano natin siya kukunin? Yan ang tanong. Okay? O bago ko dire-diretso ha, yung unang gagawin natin, yung letter A specifically, ay titinan muna natin each ng graph natin as per cell na ito. Isang buong ito. Kasi kung napansin nyo, yung C2, especially yung C2, okay, nakaangat siya, yung C3. Pakita ko yung C2 dito sa kabila ha. O, yung C2, so yung C2, kung napansin nyo, yung corner, especially yung corner na ito, okay, ay yung corner doon, itong corner na to, kung napansin nyo, may S at yung theta. Okay? Kasi nga yung S at yung theta, yan nga yung ating coordinate system. Yan. Tapos yung L at yung beta ay property mismo ng curve.
property siya mismo ng curve, which is ito yung mga nakasulat na to yun. L at beta, tapos, ayun, L at beta, ito dalawa L lang. Okay? Kaya property siya. Pero yung ating S at yung theta, isama ko na rin tong V at yung A, ay pare-pare sila ang coordinate system. So dahil sa coordinate system, ibig sabihin, dito sa drawing na ito, yan kita nyo, di ba, may line, ibig sabihin dito, pagdating dito, ito yung origin, currently dito. Pero syempre, dito obvious na hindi ito ang origin kasi yun ang origin. Okay? Pero pag kinuha kasi natin ito, yung letter A, ang gagawin muna natin dyan ay individually. Putol-putol muna siya. Okay? Hindi pa natin siya pinagduduktong-duktong. So pag sinabi kong origin, ay ito yung origin niya ng C2. Okay? Total, hindi pa naman natin siya pinagduduktong-duktong. So yung origin din ng C3 ay itong corner na ito. Okay? Hindi muna natin siya pinagduduktong-duktong para yung maging origin niya ay itong corner na ito. Sa H1, walang problema kasi yung H1, same sila ng origin. Ito. Diba? Kung napasin yung origin na yun, ay same origin dito. Kaya kung tutusin, yung H1, walang problema. Okay? Tapos yung acceleration, velocity acceleration niya ay hindi pwede mong iangat. Yung displacement, pwede natin iangat. Katulad nito, inangat natin yung C2 at C3 kasi nga wala sa 0. Yung S yung S. Ito yung 0 ng S kasi, di ba? Kung napansin yung inangat natin siya. In order na maging yung curve natin. Pero yung velocity acceleration ay, yan, pag 0 ay 0. Kaya katulad ng H1 na yun, kung napansin nyo. Yung corner na ito, velocity 0. 0 din dapat siya. Hindi mo siya pwedeng iangat. Okay? Pati yung acceleration. Okay? Ang pwede mo lang gawin ay itapat yung free na part katulad ng itong A sa acceleration, yung sa velocity yun. Itong part na to, yan, yung pwede mong itapat. Which is yan, yun lang ginawa natin. Pinagtapat natin itong galing dito at yung kasunod na ito. Okay? Yun lang ang pwedeng gawin. Pero yung 0 ay 0 pa din. Okay? Ito, katulad ng mga to. Ang tong mga 0 ay 0 pa din. Hindi mo yan pwede yan. Okay? Okay? O tapos, habang nandito na rin naman ako sa equation na to, kung napansin nyo, yung ating trigonometric function ay merong pi. Yan, may mga pi siya. So, sabihin, dapat ang calculator natin ay naka-radians mode. Ayan, nakapat na ka-radians mode, naka-rad. Okay. Dapat ay naka-radians mode. So, dapat pag tinignan nyo yung letter doon sa taas ay letter R yun. So, dapat ay letter R yun. Kasi nga, yung mga cosine natin at sine dito ay merong pi. So, ganun yun, automatic yun. Pag nakakita ng sa cosine na sine na may pi, approach nun ay radians. Tapos, kung napansin nyo rin, kunyari, balik tayo sa C2 kasi mas kita kasi sa C2 katulad nito. Okay? So, ang gagawin naman dito ay, hindi mo i-evaluate yung cosine pi. Tapos pagkatapos mong i-evaluate, saka mo multiply yung naka-theta over beta yan, mali yun. Okay. Ang gagawin dyan ay naka-multiply merong invisible na parenthesis yung pi at yung theta over beta. So yun muna, evaluate natin muna yung multiply natin lahat. Then pagkatapos natin may multiply lahat, saka natin i-apply yung cosine. Or kung naman trigonometric function. Okay? So dahil nabanggit ko na yung mga kailangan kong banggitin, so subukan na nga natin solvein yung ating unang beta, which is yung sa C2. So paano natin ngayon susolvein yung sa C2? Okay? So ito na nga yung drawing ng C2 natin. Ang gawin natin ay punta tayo sa C2 kasi yun yung kailangan natin for C2. Okay? Tapos ang gawin natin, lista natin yung equation natin. So yung equation natin for S is equals to L times theta over beta plus 1 over pi sine. Yan na, katulad sabi ko, lagyan ko lang dito, may invisible nga na parenthesis yan na kailangan unahin muna yung pi, theta over beta. Tapos pagkatapos mong i-evaluate ito, saka mo ngayon i-multiply, i-apply yung trigonometric function na sine. So yung munang lahat ng magkakatabing yun, tapos saka natin i-apply yung sine function. Tapos close parenthesis. Sabi nga natin ng L nung C2 ay ito.
25 mm. 25 mm. Paano kaya yung beta? Hinahanap nga natin. Hindi pa pala yung S. So, yung S, ayan. Okay. So, dito, kahit wala pa tayong values ng beta, ay meron na tayong dalawang initial value kung tawagin. Dito na, kukunin ko yung aking ano. Ayan, tayo tumingin ha. Meron lahat tayo. Hindi siya limited lang sa C2, applicable siya sa lahat ng to. Okay? So, i-focus ko lang muna dito sa H1. Ayan. So, kung napansin nyo, okay? Okay. Ay, ang theta natin, dahil nga siya ay coordinate system, yan ay automatically merong dalawang value. So, yung unang value ay itong nandito sa side na to, which is when theta is equals to 0. So, applicable siya kapag may value. Yung ating, ayun, pababa siguro, ayan. So, katulad nito. Applicable siya kapag may value yung S natin doon. So, kaya kung lumok daw ng 3, kasi dito, 0 siya. So, wala tayong makukuha masyado doon kasi S equal to 0. So, more applicable siya kapag, yung katulad nito, S is equals to may value. Ayan. Na yung S na yun, syempre, equals sa length natin. I-total, kunyari, katulad nito, may value tayo ng L. Kaya pagdating dito sa H1, C2 pala dapat ako nang tingin. C2. Ayan. Katulad na to sa C2, ang kailangan natin yung beta, kaya dito tayo titingin sa side na to. At yung side na to, yan naman ay when theta is equals to beta. Ayan. So kahit wala pang value yung beta, itong side na to ay theta is equals to beta. Again ha, itong ginagawa ko nga ay per cell dito. Kaya nandito ay theta equals to beta. Hindi pa natin tinitingnan to as overall. Na nandito yung origin. May kanya-kanya pa siyang origin. So ito pa yung mga origin ng C3. Ito yung origin ng C2. Hindi pa natin siya pinagduduktong-tugtong para nandito yung origin. Mamaya yon sa letter B. Mamaya natin gagawin yun. So individual muna siya. Kaya pag sinabi kong origin, edi yung corner na ito. Katulad sa C2. Kaya ito yung 0, 0. Yan, 0 ang theta. Pero 0 din ang S. Kaya wala tayong makukuha dyan. Pero pagdating dito sa side na to, yung side na to, yan ay when theta is equals to beta at yung S ay equals to L. Okay? Kaya ako tumigil kasi dapat ito ay mayroon pang S equals to L. Okay? So, dito ka na siguro sa itaas i-rewrite. So, dapat yan ay S is equals to L is equals to 25 mm. Okay? Na nangyari nga yan when our theta is equals to beta. So, kahit wala pang tayong value ng beta, okay lang yan. Kasi nga, hinahanap natin nga yun, di ba? Kaya dapat iti-theta equals to beta natin siya. Okay? So, nangyari siya dito when theta is equals to beta. And then after that ay substitute natin lahat. Okay? Substitute natin lahat ito dito sa equation. Sabi ko nga, ang S equals to 25 mm, kaya ito ay 25 mm. Equals to L na 25 mm din. Tapos times, ang theta nga equals to beta. Diba yung nasabi ko? Yun, no? Kasi ngayon yung side na to. Diba? Yun yung side na yan. Okay? Theta equals to beta. So, yan ay beta. Tapos over beta plus 1 over pi sine pi tapos beta over ano ba? Ano? O kaya ako napatigil kasi kung napansin nyo, yun o, may beta over beta, beta over beta. Makakancel lang din. So, ang nangyari, ay hindi natin masasolve pala dito yung beta. Okay? So, ibig sabihin nito, mali pala. Mali yung ginagawa natin ito. Ito ay mali. Kasi wala, i-cancel ito. Beta over beta ay 1. Beta over beta ay 1. Diba? Beta over beta ay 1. So, wala tayong makukuha dyan. Tama naman. Tama naman na kopya ko. Kaya nga, wala tayong makukuha. Okay? So, kung wala tayong makukuha, mali yan. Okay? So, kung mali ito, paano pa rin nga natin kukunin yung beta, no? Kung hindi sa S. So, sabihin nun, mali yung kinuha na natin. Hindi tayo sa S titingin. Okay? Kung hindi sa S, edi
balik tayo sa ating drawing na to. Kaya nga natin kinompleto yung drawing natin hanggang acceleration eh. So, kung di pwede sa S, okay? O, meron pa tayo nito, meron tayo sa acceleration. Dito muna tayo diretso sa acceleration. Sa acceleration muna. Okay? So, kung yung acceleration, gagamitin natin equation acceleration dito. Walang po dito, di ba? So, kung napansin nyo, kahit maging theta equal to 0 at theta equals to beta tayo, parehas ang value ng ating acceleration ay 0. Theta is equal to, dito acceleration is 0, acceleration is equal to 0. So, kahit tayo maging 0 or beta, ang ating theta, 0 ang acceleration. Ang problema doon. So, pag kasi nag-cross multiply tayo, okay? So, dito na lang. Okay? So, kapag ang value nito ay 0, tapos nag-cross multiply tayo, edi yung betang kailangan natin dito, yung katulad nito, b squared. Kapag kinaros multiply natin, mag-0 na yan. So, hindi din natin makukuha yung betang yun kapag kinaros multiply natin. Kasi nga, kahit ano mangyari, kahit dito or dito, yung ating acceleration ay 0. So, kung 0 ang acceleration natin, kahit siya mapa theta equals 0 or theta equals to beta, pag kinaros multiply natin itong betang ito, cross multiply, kasi nga, kailangan natin makuha yung beta. I-multiply natin sa 0, so hindi natin siya makukunan. Okay? So, kaya hindi natin pwedeng gamitin yung part ng acceleration sa dahilang yun. Kasi parehas 0, ang value niya sa magkabilang dulo. Pero kung titignan nyo dito sa velocity natin, ito, katulad din kanina sa velocity, sa acceleration, sorry. Katulad din ito sa acceleration. Itong side na to, when theta equals to beta, ay 0 yung ating velocity. So, kung 0 yung velocity, yung beta ang kailangan natin, pag kinaros multiply ay magiging 0 lang din. Kasi 0, yung value ng beta na hinahanap natin, hindi 0 lang din siya. Pero pagdating dito, when theta equal to 0, sa may C2, ayan, may makukuha tayo. Ang kulang na lang natin ay yung value ng velocity nito. So, ano ngayon ang value ng velocity ng C2? Kaya babalik ulit tayo doon sa drawing natin at ito yung value ng C2 ngayon. Ito. Ayan. So, ito yung value ng ating sa C2, yung base of velocity, di ba? Na kung saan, kung napansin nyo, ididuktong nga natin siya dito sa may H1. Yung sa H1. Yung H1 nga ay kompleto. Meron tayong beta, meron din ganyang L. So, therefore, dapat pala, ang ginawa natin ay hindi agad tayo dumiretso sa C2. Dapat pala, ang ginawa natin ay punta tayo sa H1. Yan, punta tayo sa H1. Baliktad pa lang, direction ko. Ayan. Punta tayo sa H1 at sinold natin yung velocity when theta is equals to beta. Ito. Itong side na to. Dapat kinumpit natin yung velocity ito. Kasi yung velocity yan yung magtutuloy papunta sa C2. So yung velocity makukuha natin hanggang doon sa point na yun, itutuloy lang natin siya sa kabila. Tapos pag naituloy natin, makukuha natin ngayon yung kanyang corresponding beta. Kaya yun muna unahin natin. Punta muna tayo sa H1. So punta tayo sa H1. Okay? Okay pa ba tayo? Okay pa? Yes po, sir. Okay pa po. Sige. Yes po, sir. Thank you. Yan. So kaya dapat tayo pupunta sa H1 at ang sosolve natin na hindi syempre, katulad sabi ko, hindi nga yung S, hindi rin to, ay kundi yung velocity. Kaya kokopyahin natin yung velocity na equation. So velocity is equals to pi L over 2 beta. Tapos times, again, katulad ng sabi ko, may invisible na parenthesis, yung buong pi theta over 2 beta. Yan, may parenthesis yan. Okay? Sa mga para yung susunod ay kahit hindi ko nalagyan ng parenthesis ay understood na natin. Uunahin muna natin itong lahat ng multiplication na to. Then after that, saka natin i-apply yung trigonometric function na sine na yan or cosine kung ano man ito. Tapos katulad din kanina, lagyan natin ng values. So yung B, ihahanapin natin yung value na yan. Pero yung L, given niya sa atin para sa H1, yung 25 mm, ito yung ating beta. So, L ay 25 mm. Oops, 25 mm. Tapos ang beta natin ay pi over 4 radians. Tiniksik ko kasi meron pa tayong isang kailangan lagyan ng value, yun nga yung tetang ito. Dapat pala, no? Ay, yung tetang ang sinabi natin doon is when theta is equals to
itong side na to. It is when theta is equals to beta rin. Okay? So, dapat pala ito ay mali ito. Hindi man mali, i-rewrite ko na lang. Na isama ko na rin yung theta is equals to beta, which is equals din sa pi over 4 radians. Okay. Pi over 4 radians. Ayan, kompleto na yan. Kasi may theta, may beta, may L. Ang kailangan na natin ay itong velocity nito. Ayan. So, proceed tayo sa computation natin. Okay. So, continue tayo. So, substitute natin lahat. Solve natin yung velocity. So, pi over 2, ihiwalay ko na muna yan. Tapos, i-apply ko yung L over beta. Yung L nga natin ay 25 mm. Tapos, may beta tayo na pi over 4. Then, sunod ay yung sign. Yung sign ng itong buong ito, ganun din gagawin ko. Ihiwalay ko rin yung pi over 2. Tapos, theta. Ang theta nga equals to beta, which is equal na to pi over 4. At yung beta natin, which is also equal to pi over 4. Okay? Ayan, kompleto na. Tapos cancel yung mga kailangan cancelin. So yung pi cancel, yung pi din dito. Ay, hindi pala. Itong buong ito pala ang cancel dahil pareho silang pi over 4 radians. So ito i-cancel na. Tapos itong 2 at yung 4 na yun. Tapos dito ay may matitira tayo dito. So ito nga ay equal na sa 1. Ito nga ay equal na sa 1. Kasi pareho sila eh. So kung ito yung 1 times pi over 2 ay pi over 2. Tapos, yun nga, nakompleto na natin multiplication, saka natin yan i-apply yung sign. So, ang tanong ngayon ay kung ang sign ng pi over 2. Kung di alam, okay lang yun. May calculator naman, di ba? Pwede naman gumamit ng calculator. Pero katulad na sabi ko, ang ating ina-applyan ng trigonometric function ay may sign. May pi, sorry. May pi. So, dapat nga ang calculator natin ay naka-radians mode doon. Dapat R yung nandoon. Kung saan man, luma kasi calculator ko. So, dapat yan maliwanag na naka-radians mode para pag in-apply natin yung sign pi over 2, mali yan ha. Okay? Dapat yan ay may parenthesis para sign ng pi over 2. Ayan. Yan, tama ito. Okay? Na kung saan nga ang sign ng pi over 2 ay 1. Ayan. So, equal ngayon to 1. So, itong buong ito, kasama yung sign, ay equal na sa 1. So, ito ay equal na sa 1. So, pag minultiply natin, ito na rin matitira. Na equal na siya sa 1. Tapos, pagdating naman dito, ay meron tayong 25 na natira, pero merong 2 dito, which is equal na to 1 over 1 over 2. So, kaya pag sinimplify natin lahat yan, para maliwanag, may natira nga tayo yung 25 mm. Hindi lang pala siya 25 mm. May rad pa dito. Okay, explain ko yan, babalkan ko yan, yung rad na yan. Pero may rad tayo dyan. Tapos, yung itong to, which is 1 over 1 over 2. Ang 1 over 1 over 2 ay ito din. Okay. Nireciprocal lang natin yung 1/2 sa ilalim. Times ito na 1. Itong ang kabuuan na to ay equal sa 1. So, pag pinag-multiply natin ngayon yan, ang velocity natin ay magiging 50, tama naman, 50 mm over radians. Di ba? Velocity, no? Pero bakit may radians dito? Hindi ba dapat maglalaho yan? Katulad ng ginagawa natin sa angular velocity? Kasi nga siya ay radians. Okay? Pagdating dito, ibang usapan kasi to. Lalo na itong radians na to. Yung beta natin. Okay? Ang dahilan kasi kaya naging ibang usapan. Yung beta kasi natin dito ay in terms ng angle. Angle siya. Hindi yung radians na to ay pang angle. Ganun talaga ha. Ang radians ay kakaiba talaga ang behavior niyan. Okay. Lagi siyang nakadepende kung anong kailangan. Pero pagdating dito sa drawing natin ito, yung radians ay hindi katulad ng ginawa natin, di ba sabi nga natin doon sa R omega, di ba yung omega nga ay radians per second. Pag binultiply natin or dinivide sa kahit anong unit, ay naglalaho siya, nagiging 1.
Pero pagdating dito, exemption siya. Ang dahilan kaya siya exception kasi ang ating beta na in terms ng radians, ito palilagyan ko ng unit ng radians para maliwanag yung ating x-axis ay radians, ay in terms siya ng angle. So, ibig sabihin nun, pag in terms ng angle at yung in terms ng angular rotation, ibang usapan na magkaibang approach natin sa rad, sa radians. So, pag in terms ng angular rotation, yun, applicable yung ginagawa nga nating 1 yung radians. So, kahit anong i-multiply natin sa radians, no, naglalaho na kasi nga nagiging 1 yun. Pagdating yun dito, hindi ngayon siya. So, ang unit talaga nitong velocity natin ay radians per millimeter per radians. O, ganito talaga siya. Ang dahilan niya ay yung radians kasi ay angle. In terms siya ng angle. Interval nga siya. Angle of interval. Angle or angle. Kung naman tawag ninyo. Yung radians na yan. Kasi, isa pa magkapatunay na tama yan ay yung mismong table natin. Kung babasahin nyo yung nasa ilalim. Ito putol kasi ito eh. Kung babasahin natin yung nasa ilalim, itong unang statement ay puro English unit yan. Inches ang displacement. Pero yung velocity natin na inches per degree. Ayan o, per degree. Yung velocity. Ito na lang, buo. Para pakita kong pare-pares yan. Kunyari, velocity, inches per degree. Ang velocity natin. Tapos ang acceleration naman ay inches per degree squared. So, sabihin, itong mga equation na to ay ganun talaga ang magiging unit natin. Naka per degree. Na ang degree nga ay angle. Diba? 30 degrees. 30 degrees ay angle. Naka-per angle. Kaya nga ang nangyari dito ay naka-per angle din ito. Kaya ang magiging approach natin dito sa radians na to ay in terms siya ng angle. Hindi siya yung angular rotation or angular speed. Angle siya. Kaya hindi yan mawawala. Okay. At tingnan nyo rin yung ating sa SI unit na yun. For SI unit, displacement ay millimeter, which is millimeter. Pero yung pagdating sa velocity ay millimeter per degree. Yan. Na degree ay in terms ng radians. Tapos degree squared naman para sa acceleration. Okay? So, ibig sabihin ba nun ay kailangan natin ngayon i-convert itong radians into degree? Pwede naman. So, pwede niya ma-convert yan sa degree. Ano nga? 2 pi radians ay 360 degree. Kahit deg na lang para hindi yung bilog na nakalutang. O kahit deg. Convert niya yan, may makuha kayong velocity, walang problema. Ang dahilan lang kaya hindi ko na i-convert yan. Kasi, pag inilipat ko na yan papuntang C2, kasi nga C2, okay, ang magiging sagot lang din natin or kailangang sagot ng velocity ay in terms din ng radians. Kasi may kakansilin tayo itong radians. So, para hindi ngayon pabalik-balik yung value ko ng velocity, ay hahayaan ko na itong in terms ng radians. So, yung radians ng ito ay in terms na ng degree. Or kumbaga, naka-in terms siya ng angle ng rotation. Angle siya. Hindi lang siya basta pag-ikot. Alam kong angle umiikot, pero sabihin ni magkasing parang parehas sila ng weight ng degree at ng radians na to. Kaya katulad yan, radian, per degree, hindi siya nawawala. Okay? Okay, kaya naluwanag kaya yung sinabi kong yun? Yes po, sir. Okay, thank you. So, kaya hindi ko na nga gagawin ito. Siguro mas makikita natin kapag in-apply ko na siya sa papuntang C2. Okay? Kaya gagawin ko na ay lipat tayo ngayon ng C2. Kasi yung velocity nito ay i-apply na natin sa C2. Kumana pala. Okay? So, para maliwanag yung B, kasi marami tayong velocity dito, ay gamitin na natin yung letter na katapat niya. So, yun niya ay point na B. So, therefore, siya ay velocity ng point B. Okay? Para sabihin nito, kahit tayo maging H1 at C2, point B pa rin siya, itong point na to. Mali para ang turo ko yun. Point B na yun. So, therefore, yung point na yun. Naparehas nga ang velocity ng H1 at C2. So, pag lumipat ngayon tayo sa C2, so for C2 ngayon tayo. Okay? Ang kailangan nga natin ay equation ng velocity. Basta kahit ano, basta may matapos tayo, C2 tayo.
Kung tapusin man, edi next meeting. Ayan, yung C2. Kunin natin yung equation ng velocity. Kasi nga kaya velocity kasi i-compare natin siya dito. Or ililipat na nga lang natin yun. Ililipat natin yung nakuha natin velocity dito papunta sa C2. So, velocity is equals to L over beta plus 1 cosine pi theta over beta. Where yung ating mga values ay una, unahin natin yung L. Ang L nga daw ng C2 ay, ito, nakasulat, 25 mm. Ay, 25 mm. Tapos, ang kailangan natin ay yung side na ito. Ulit yung drawing. Yung side na to, C2. Ito. Yung side na ito, yung side niyang ito is, when theta is equals to 0. Itong side na ito. So, yun ang unang requirement natin when theta is equals to 0. Pero, syempre, yung beta nga hinahanap natin. Ang last na lang pala ay yung velocity nga ay equal dun sa dito. So, dapat ito yung velocity ng point B, which is equal nga to 50 mm over radians. Okay? 50 mm over radians. Ayan. So, itong lahat na to, substitute na natin dito. So, ito nga ay 50 over radians. 50 mm. 50 mm over radians. Tapos, equal siya sa L. Ang L nga natin ay 25 mm. Tapos, ang beta, yun nga yung nahanap natin. Times 1 plus cosine. Tulad sabi ko itong buong ito ay i-multiply, kaya ito may pi pa. Pero yung theta natin ay equal sa 0. Sa 0. So yung theta ngayon ay equal to 0. Yan, 0. Hindi ko lalagyan ng horizontal line, baka magbukhang theta. Tapos divide by beta. Ang beta ay hinahanap natin. Pero kahit hinahanap natin yung beta, especially dito sa may cosine, nakadivide siya sa 0. So 0, kahit ano maging value nito, automatic yan ay 0. So kung ito ay 0, yung ratio ng 0 over ng beta, minultiply pa nga natin sa pi. So itong kabuuan na to ay magiging equal ngayon to 0. So kung ito ay 0, so therefore meron tayo ngayon cosine ng 0. So tanong ngayon, ano ang cosine ng 0? Cosine ng 0 ay, sa calculate natin kunin, hindi alam. So cosine ng 0 ay, ayan, 1. Okay. So itong buong ito ay equal na to 1. Dahil nga ito ay 0. Okay. Itong buong ito ay equal to 0. So cosine ng 0 ay 1. Okay. So dito, hindi natin makukuha yung beta kasi nga 0 divided by beta ay 0 na. So, ang mangyari ngayon dito ay 1 plus 1. 1 plus 1 ay 2. Madali lang, 1 plus 1 ay 2. Pero dahil kailangan natin itong beta, cross-multiply natin itong dalawa. So, dito natin kukunin pala yung beta, hindi dito. Kasi 0 siya. Nawala na yung beta. So, beta is equals to 25 mm. Plus divide nito, kasi nga cross-multiply natin. So, 50 mm divided by radians. Ayan, ito yung tapos ito ay 1 plus 1. 1 plus 1 ay 2. So, ito yung nakamultiply pa sa 2. Okay. So, 25 times 2 ay 50. Tapos ito yung 50. So, tapos cancel natin yung unit na mm. Ayan, radians na talaga. Which is yung kailangan natin kasi nga yung unit natin dito sa mga beta ay radians. So, ito yung sinasabi ko kanina na kaya hindi na pabalik-balik yung unit na to. Kasi isipin nyo, kung ito yung degree, edi ang makukuha ko dito yung degree kasi, kaya degree kasi 1 over radians. So, yung 1 over radians ay radians. Kung ito yung degree, so 1 over degree, edi ang beta ko ngayon ay in terms ng degree. Eh, di ba sabi ko nga, kita nyo naman, ito ay pi over 4, ito ay pi over 2 pi, which is in terms ng radians. Kaya, babalik lang din
sa radians yung unit natin ng beta. Kaya ito na yung dahilan, kaya hindi ko na kinonvert sa degree. Total, katulad sabi ko, itong radians na rin, ay in terms na rin niya ng angel. Unit din siya ng angel. Okay? So ito na yung dahilan, para hindi na pabalik-balik yung value ko ito from radians to degree, tapos degree to radians. Ibabalik ko rin kasi siya dito ng radians. Okay? So ito ay 25 times 2 ay 50, 50 over 50 ay 1, tapos radians nga ito. So 1 over 1 over radians ay 1. Kasi 1 na to eh, 25, di ba? 1. So isabihin, itong buong ito, kung nalilito man, gamit ang calcu, 25 times 2 divided by 50, o 1. Walang sagot. So therefore, ito ay equal ngayon to 1. So ang beta natin, ang value ng beta, ay equal sa 1. Literal na 1 radians. Okay? At huwag kayo malilito dyan sa radians na yan kasi normally, ang radians kasi ay may in terms ng pi. Yan o, katulad nito, pi over 4. Ito ay 2 pi. So normally, normal ha. Pero pagdating kasi dito, naging special yung radians natin, siya ay in terms ng wala siyang pi. Yun na lang, wala siyang pi. Kaya sabihin nito, yung mismong interval nito, kung itatabi ko dito, ay 1 talaga ito. 1 radians talaga itong interval na to. Kasi ang nakuha na nating beta ay 1. Itong buong interval na to ay 1. Okay? 1 radians. So kumbaga, para maliwanag, kung gagawin lang natin itong decimal, so pi over 4 ay yan, 0.785. Yun ang value niya. Tapos radians, 0.785 kung ano man ito, radians. Ginawa lang natin siya numerical value. Yung nga lang, sa halit na gawin ng numerical value, total hindi nga natatapos yung pi, edi mas maikling isulat siya as pi over 4 kaysa ganito. Kasi ito yung may radians sa dulo. So, gano'n na nangyari. Sa halip nga lang na, ito ay parang number lang. Ito ay may pi. Kaya mahaba yan dahil ng pi. Okay. Kaya siya ay, dito ay 1 lang talaga siya. Okay? So, wag mali dito ha. Radians. Pares pa rin naman ang unit niya ay radians. Ang pinagkaiba lang nito, hindi siya in terms ng pi. Hindi siya in terms ng pi. Okay? O, di yun ngayon yung interval ng ating C2. So, para maging maliwanag, dahil maraming beta tayo, kasi meron dito, meron dito, meron dito, is gamitin natin yung ating interval, which is B, C. Kasi yun yung 1 radians yun, nalagay ko na nga. B at yung C. So, therefore, ito ay interval between BC, BC, tapos, para maliwanag at 4 na lang. 4 na nga lang. 4 C2. Kasi para naman siya talaga sa C2. Then, box natin yung ating final answer. Ayan. Para sa C2. Okay? So, susunod, ay tuloy natin yung C3, pati yung dual, tapos overall natin. Okay, kaya, any question? Mag-alas stress na kasi, kaya ako'y tinitigil ko na. Okay? Any question tungkol dito? Tuloy na lang natin sa, kailan ba? Bukas? Wala naman po, sir, question. Wala naman. Sige, thank you. Announcement lang. Ang magiging schedule kasi ng finals natin ay week 17 at week 18. Katulad ng nakaraan, naging doble ang schedule ng finals. Kaya ibig sabihin nun, yung supposedly na week 18 nating presentation ng design project ay hindi matutuloy kasi nga doon ang finals ninyo. Okay? Ay ang problema nito ay sa ngayon kasi ay pagkatapos kasi ng week 18 ay dapat ay wala ng klase. Pwede magpa-removal, legal ang removal, pero yung mismong klase magpe-present ng kung ano man, hindi na dapat yun. Okay? Yun ay dapat ginawa dun sa buong SEM. SEM meaning yung buong 18 weeks. Okay? Ang removal ay okay lang yun, legal yan, walang problema. Kaya wag yung hindi porket, huwag niyo pupuntahan ng instructor niyo, sabi ni sir, ganito. Hindi pwede hindi, removal ay okay lang. Pero yung magtuturo pa after ng week 18, yun ang hindi na pwede. Okay? Kaya hindi tayo pwede mag-present ng project design after week 18. Unless otherwise, may announcement ang school. Okay?
Yun ay otherwise pa, depende pa. Pero sa ngayon, assume muna tayo ng worst. Ganon, week 18 at 17 ang ating finals. Kaya ang mangyari ngayon ay paagahin ngayon natin ang ating presentation sa salit na week 18 ay sa week 16. Week 16 yung ating mismong laboratory na time, yung 3 hours. Doon na natin siya ipepresent. Tapos ay mangyayari yung supposedly na plate doon ay hindi ko na ibibigay kasi kailangan mag-giveaway, kailangan may isingit. So, meron na naman kayong 3 plate na nauna kasama yung darating na patatlo yung isa. Eh di sa halip na mawala yung design project ay pwede na tayo mawala yung isang design plate. Okay? Yun na lang pinili ko, mawala yung isang design plate kasi wala tayong design plate. Kaya siya sa week 16, kung kailan yung ating 3 hours na laboratory. Okay? Maliwanag kaya yun? Sanabi kong yun? Yes po, sir. May question lang po. Sige, go ahead. Bale, ano po, kasali pa rin po yung paper po sa submission po or machine presentation na lang po ano yung week 16? Hindi, kasama na doon. Lahat-lahat na yon. Kasama ng papel, kasama makina. Okay. Basta tandaan nyo lang ha, wala na tayong mga depends. Huwag nyo siya igagaya doon sa iba ha. Okay? Kasi isipin nyo 3 hours kay walang magpe-present, wala na tayong oras talaga para magkaroon ng mga depends. Kaya yan ay diretso yung patong ang makina, patatakbuhin. Kung anong kinalabasan, yun ang gigridan. Pag hindi tamakbo, hindi gigridan pa rin. Yun nga lang, wag mo mag-expect na mataas kung di tumakbo. Okay? O, yun ang announcement ko ha. Para maliwanag. Antay lang ng guideline. Inuuna ko lang kasi yung mga paraphernalias natin kaysa doon sa guidelines. Total na ibigay ko naman ha. Kasi once kasi naayos yung mga paraphernalia, ay susunod na doon yung guideline natin. Kaya pantay-antay na lang inaayos ko naman din. Tapos ano pa ba? Siya antay lang saglit ha. Thank you. Ayun nga, ayun. O, any question? Baka may tanong tungkol sa project design? Para maging maliwanag. Sige, Janela. Sir, dun po sa cup stacking machine po, yung sizes po ng cups po kaya? Mas madali na lang siguro kung merong isa sa inyong pupunta dito at sukatin. Ganoon na lang ha. Meron na naman, available na naman yung cups. Kung kayo may free time, kahit isa sa inyong sukatin, pasusukat ko naman. Wala kang problema. Okay, kaya sa next week, total next week naman ay may face-to-face tayo, dadaling ko doon. O basta kung saan kayo sa palagay niyo makukuha niyo yung dimension, punta na lang kayo dito sa akin. Okay, kaya? Opo, sir. Baka po pumunta po ako bukas since may a-attendan pong event sa school. Sige. Punta ka lang dito ng mga lunchtime ha, dahil doon ako bakante. Sige po. Sige. Any questions pa? Wala na? Muna ha, yung mga tanong, tanda ko may mga tanong pa. Kung may tanong kayo ay inuuna ko muna yung kailangan natin, yung mga materyales. Yun nga, kaya nagkaroon na tayo ng cup. Ang inaayos ko pa kasi yung ating yung circuit maze, inaayos ko pa para well-defined yung yung ititrace na maze. Tapos saka ako i-release yung guide. Ha?
Yung mahalaga naman eh meron tayong ano, yung mga paraphernalias ko. Okay na yung bote. Ang bote ay yung ano, Mountain Dew na 290 ml. Okay, yun ang napili kong ano. Tapos yung marble nga, yung marble na nabibili sa tindahan. Sige. So mukha namang wala ng tanong. Hindi, mag-imit pa rin naman tayo bukas, no? So sige, so kung wala ng tanong, hanggang dito na muna. So see you next meeting. Okay, bye-bye na muna. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.